Ang ombudsman po ba ay entitled sa confidential fund? Noong mga nakaraang taon, 2018, 2019, 2020, 2021, and 2020. Yeah, Mr. Speaker, Your Honor, palagay ko po ako bilang if personal opinion, no? Personal opinion. Hindi ko na kinakailangan pang kausapin ng ombudsman tungkol dito Palagay ko it is needed by the ombudsman. Why? Because the ombudsman is an investigative body. Kinakailangan makita po natin ito. Bilang investigative body, kinakailangan po nila ng confidential fund. Ang pinag-uusapan lamang ito ginagamit ba ang confidential fund ayon sa paggamit the ombudsman? Which is correct. Oo, ginagamit po nila yan. Pero nung una pa, bago pa lamang si Justice Martires naupo bilang ombudsman, meron na pong confidential fund ang ombudsman. Yes. So, ang sinasabi po, Mr. Speaker, ng ating distinguished sponsored ay merong nakalaan na budget sa GAA ng 2018 to 2022 ang Office of the Ombudsman. Tama po. Ano po yun? Sa sinabi niyo po kanina, Mr. Speaker, ang Office ng Ombudsman ay nilaanan or merong allocated na budget on the confidential fund. Since, ito lang, ang nag-gather ko lang naman ay since 2018 up to the present. Yes. Tama po. Well, Mr. Speaker, Your Honor, hindi ko alam kung bakit napakalaki. No, this is again, Mr. Speaker, my answer comes from my own opinion. Now, I do not know why today, masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to Ngayon lamang po, masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, tanggalin na yung confidential fund. Let Congress remove the confidential fund of the ombudsman if it will only tarnish the integrity of the ombudsman, Mr. Speaker, Your Honor. Yes, Mr. Speaker, tama po yun. Sinabi po yun ng ombudsman noong nakaraang budget briefing ng Office of the Ombudsman ng mga nakaraang linggo. So, yung unang tanong ko po, tama naman po yung sinagot ng ating distinguished sponsor, Mr. Speaker, mula noong 2018 hanggang sa ngayon, ay may inilaan na budget ang Kongreso para sa confidential fund ng ating ombudsman. At gusto ko lang i-emphasize dito, Mr. Speaker, na kung ikaw ay walang expressly provided for na budget allocation for CF, so wala kang gagamitin na confidential fund. Pero sa dokumento natin, sa records natin, from GAA 2018 to 2023, meron po talagang inilalaan ang ating Kongreso na budget para sa confidential fund ng ating ombudsman. So totoo naman na meron talagang ginagawang mga investigasyon, siguro may ginagawang mga surveillance, may ginagawang mga iba pang mga related doon sa mga confidential informations. Kasi nga nag-iimbestiga tayo, di ba, ng mga quote-unquote corrupt officials. So nilalaanan siya. So tingin natin sa Kongreso, dapat laanan. Kaya nga, through the years, nagkaroon po ng budget ang ombudsman ng confidential fund. So, yun lang po ang gusto kong itanong, na talagang sa mga budget natin, merong otorisasyon ang Kongreso na gumamit ang ombudsman ng confidential fund. Unang-una, Mr. Speaker, Your Honor,
it is not upon the dictate of the Ombudsman kung magkano ang confidential fund na ibibigay sa kanila. It was given by the DBM. Pangalawa, gusto pong makita natin kung kailan nag-start po ito. In fact, confidential fund of the Ombudsman started in 2005. 2005. Oo. And even today, the Ombudsman has complied with all the requirements of the COA circular performing to confidential fund. No audit observation or findings on the use of confidential fund of the office. So, sa akin po, ganito, I think that Congress later, if ever Congress will not remove the 51 million confidential fund, perhaps later, we have the oversight committee in Congress. We could be able to investigate the use of any confidential fund of any agency in government, Mr. Speaker, Your Honor. Okay, thank you po, Mr. Speaker. So, nililinaw ko lang po, no, doon sa GAA natin, entitled at nilaanan ng Kongreso ng budget para sa confidential fund ang Office of the Ombudsman. So, batay po sa expenditure programs, so meron po tayong 2018 actual obligation is 13,451,000. In 2019, ang actual obligation sa confidential fund ng Ombudsman ay 26,951. Sa 2020 po, 16,585,000. And in 2021, there is 13,098,000 pesos. And in 2022, meron po tayong 18,693 na nakatala, na nakalagay po doon sa NEP ng 2020 to 2024 ay actual obligation. So pag sinabi pong actual obligation, ito po yung pwede nang magasta, no? So ang tanong ko lang po, ito po ba ay na-disburse na? Well, Mr. Speaker, palagay ko, nasagot ko na po ito na the Ombudsman has complied. Sabi ko, has complied with all the requirements of the COA. Nasagot na po ito. Pero, Yes. ito po ang sabi ng Ombudsman. Upang hindi na pagdudahan ang trabaho ng Ombudsman at upang for the sake of transparency and accountability, I would suggest the House to remove. Ako na mismong sponsor ng budget na ito. I would suggest that the House remove the confidential fund of the Ombudsman. So, hindi naman po tayo, Mr. Speaker, distinguished sponsor, so sinasabi naman po natin dito, although sinabi naman niya ng Ombudsman na payag siya na ma-remove. Pero ang sinasabi ko po, nagdesisyon sa mga nakaraang panahon at hanggang ngayong taon na to, naglaan po ng confidential fund. Yes. Dahil sinasabi po natin na, iniisip nasa wisdom po ng Congress, na dapat siya laanan o dapat siyang i-allocate ng ng confidential fund. Okay, so malinaw na po 'yon. The confidential fund is expressly provided for sa budget allocation ng Ombudsman. So malinaw 'yon, 'di ba? So hindi tayo pwedeng gumasta ng kahit na anong pondo related sa confidential information or whatever nang wala na nakalaang na budget para dito. Okay? So, yan. Punta na po ako dun sa susunod. Kapag ang ahensya ay nagkaroon at pinayagan ng Kongreso na magkaroon ng nag-allocate ng pondo, doon na po tayo sa disbursement. Okay? Malinaw din po sa JC. Okay?
sa JC 2015-01, dated January 8, 2015, kung paano yung disbursement. Okay? So, tayo naman po sa Kongreso, di ba? Kapag pina-follow lang natin yung guidelines, kapag nilaanan natin ang budget, i-follow lang yung accounting procedure at guidelines, di ba? So, wala po tayong problema. So, nakalagay po doon sa JC, ano po ba yung nire-require? Dahil medyo na-struck lang din po ako doon sa mga resibo na katulad na nabanggit ni Kong Arlene kanina, Kong Arlene Brosas, about the receipt, kasi nakalagay dito, no, siguro, ulitin ko lang. Sabi po ng ating kagalang-galang na ombudsman, pag ni-require nyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na po confidential fund yon. Kasi just like if I now rent a safe house. Okay? Pagpaumanhin po ninyo, pero mula po nang ako'y naging ombudsman, wala pong nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po riresibuhan ng isang intelligence officer na sinuyo ko tignan ng isang bagay o isang kaso. Ano hong resibo ang ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo kung bakit ako kumuha ng safe house. Baka naman yung safe house na yon ay hindi totoong safe house, kundi motel. So paano i-liquidate sa amin yun? Paano kami magsasubmit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din na intel. So, binigyan ng 50,000 o liquidate mo sa akin na tuwing sasakay ka ng taxi kung siya ay, which I did it before, na may pinamamanmanan ako ng isang empleyado ng ombudsman. Pinasundan ko, siguro mahihirapan yung intel officer na every now and then, bigay sa akin yung mga resibo ng gasolina at pag-liquidate ko ng resibo ng gasolina na yon as my own expense. Baka sabihin ng COA, hindi mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. And lastly, sinabi po, so I don't think receipt is important. What is needed is that we make certification, we issue a certification to that effect that we have spent the confidential fund for the purpose of investigation of cases. Yun po, yung mga binanggit po doon sa budget hearing. At kino-confirm naman po yan kanina ng ating Office of the Ombudsman na binanggit. So ang binabanggit ko, ang gusto ko lang pong makuha dito ay yung pamamaraan na kapag ikaw ay entitled ng confidential fund, merong pamamaraan sa joint circular kung paano ito ililiquidate. Okay? So nandiyan po yan sa 4.12 ng JC. Disbursement from the confidential fund shall be supported with documentary evidence of payment among others which shall be submitted to ICFAO in a sealed envelope signed by the SDO. 4.13, disbursement from IF shall be supported with documentary evidence of payment in a sealed envelope signed by the SDO, kept at all time in the vault in his office. The same may be inspected by ICFAO or Mr. officers, Speaker, personnel, duly authorized in Mr. writing Speaker, by COA. before our colleague continue on the reading of the joint circular, I have the copy of this, Mr. Speaker. Okay. At kanina, binanggit ko na po ito eh. When I was asked the question, I already mentioned this and cited the joint circular, Mr. Speaker. And the Ombudsman is faithfully adhering to the circular and will faithfully adhere. Oo, Mr. Speaker, Your Honor, pasensya ka na, medyo Yes. Okay. Thank you. ininterrupt po, kita. Thank you, Mr. Chair, Mr. Speaker.
So ito po no, nakalagay diyan sa page 8 kung paano po yung disbursements at saka yung accounting nitong confidential fund. Sa kung ito lang po ay nasusunod, wala naman po tayong naman po tayong magiging problema. So meron pong na-obligate ang Office of the Ombudsman from 2018 to 2022 na 88,778,000 pesos. So ito po ba ay disbursed na? Yes, yes. Disbursed na po ito. So, kung ito po ay disbursed na, okay na po yun, ano? Kaya lang po, kaya ko po binabanggit yung sinasabi natin na mga provision or mga provision dito sa JC on how to disburse at pagre-report nitong confidential fund dahil, Mr. Speaker, nababahala kami na hindi talaga naliliquidate. At nababahala kami na kung naririnig ito ng ibang mga ahensya, especially from the Office of the Ombudsman, na sinabi niya yung mga binanggit ko kanina, merong 88,778 million na sinabi naman ay na-disburse na, na-obligate at na-disburse na, o na-liquidate na. At ngayong taon na to, meron na namang 31 million na confidential fund. For the next year, meron na naman pong 51.468 million na confidential fund. So nababahala po kami na kapag hindi natin sinunod itong nasa joint circular ng COA at iba pang mga ahensya, ay baka gayahin po tayo ng mga ahensya, di ba? Gayahin ng mga ahensya kung sinasabing hindi nagsasubmit ng resibo. Excuse me po, Mr. Speaker, patapusin niyo po ako para Sige po, sige po. Okay, kaya nililinaw lang po natin ng usapin. Excited na kasi ako, Mr. Speaker, sumagot eh. Kaya po, nililinaw po lang natin, Mr. Speaker, Honorable Sponsor, nililinaw po lang natin na meron talaga na itinakda na mga panuntunan dito sa JC doon sa reporting requirements and the disbursements. At kung ito lang po ay nasusunod, ay wala po tayong problema. So, ang ibig po bang sabihin, Mr. Speaker, distinguished sponsor, binabawi na po ba ng ombudsman yung kanyang sinabi na hindi siya nagsasubmit ng resibo? Mr. Speaker, ang sinasabi lang po ng ombudsman natin ay hindi po resibo ang sinasubmit, kundi, ang sabi nga po sa Joint Circular, documentary evidence. Yes. Ito, hawak-hawak ko po dito yung pro forma na binigay. Hindi po ito pro forma ng ombudsman, kundi binigay po ito. Ito ang sinasubmit at compliant po ang ombudsman dito. Tinan po natin maigi sapagkat ako, ramdam ko din ang damdamin, Mr. Speaker, ng ating colleague. No? At hayaan mo sa ating kagalang-galang na congresswoman ng ACT, sama mo ko na mag-iimbestiga pag ginamit ng ombudsman ng mali ang kanilang confidential fund, kung ibibigay po natin ito. Ngayon, the thing is this. Again, let me reiterate the request of the Ombudsman. If this will stain the integrity of the office of the Ombudsman, kung merong pagdududa na yung tinatawag nating anti-corruption body ng gobyerno ay magiging corrupt din tungkol dito, pagdududa, Mr. Speaker, Your Honor, ako mismo ang magsasabi, kahit na ayaw pong tanggalin ni Congressman Paduano ang confidential fund, ako na rin po magsasabi, tanggalin po natin itong 51 million na confidential fund ng Ombudsman. So darating po tayo dyan sa part na yan, Mr. Speaker, distinguished sponsor. So ano po ba yung mga sinubmit? I stand corrected. Wala naman sa JC yung resibo. Ang nakalagay dito ay yung proof of payment.
Okay? Documents na proof of payment. So it could be receipt, official receipt, it could be voucher, it could be a petty cash voucher. Pwede rin naman sigurong nakasulat sa papel yan or whatever. Basta merong proof of payment. So yun Ito. naman ang nakalagay dito. Tama. At Ito saka po, certification. Papakita Yeah, ko sa inyo. Ito. certification na- Tinataas ko po para malaman po ng buong bayan na kino-comply po ng ombudsman ang kanilang responsibilidad. Okay, that would be good. So, certification na talagang nagamit, niliquidate, dinisburse, itong confidential fund. So, kaya sinabi ko kanina, wala tayong pagtatalo kapag ito ay nasunod.